Magandang hapon, mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Nung panahon ng ating Panginoon ay nilapitan ng mga tao na mga mapagsunod sa batas ni Moses. Batas ng Panginoon na rin. Ang sabi ng mga tao, nakahuli kami ng isang babae na nangangalon niya. Nahuli namin, kaya ang batas na ibinigay ni Moses ay ang mahuling nangangalon niya o ang mga anumang klaseng kasalanan kagaya ng pangangalon niya ay dapat hatulan ng kamatayan. Kaya hinuli niya ang babae at iniharap sa Panginoon, sapagkat gusto rin nila na ang Panginoon natin ma-test nila kung ang Panginoon natin judgmental ba. Kaya ihinarap nila sa Panginoong Yeshua ang babaeng nangalon niya at sabi nila, Panginoon, ano ang hatol mo dito? Sapagkat ang batas ni Moses, ang aming batas, ang sino mang mangangalon niya o mga makaroon ng kasalanan sa batas na ito ay kailangan siyang parusahan sa pamagitan ng kamatayan. Ngayon, ano ang tugon ng ating Panginoon? Sapagkat siya ang nakakaalam at siya ang nakakaunawa sa lahat ng bagay. Kaya para walang masabi, ang sabi niya, sige, ang pamamaraan noon sa pagpatay kailangan pukulin ka ng mga bato. Maraming bato, maraming babato sa iyo. At yun ang dahilan ikaw ay mamatay at kuminsan ang bato umuumbok doon sa bangkay ng isang tao. Kaya sabi ng Panginoon, sige, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, yan ang unang bumato. Kaya naisip ng mga nag-aakusa na lahat sila ay nagkasala. Siguro hindi naman pangangalon niya ng kasalanan, siguro nagsisinungaling, ang iba naman ay nagnakaw, ang iba naman kung ano-anong mga kasalanan, basta kasalanan pa rin ang nagawa. Kaya isa-isa umalis at walang natira kundi ang babae na nangangalon niya na nahuli at ang ating Panginoong Yeshua na lamang ang natira. Kaya ang sabi ng Panginoon sa babae, wala ba sa iyong humatol? Wala sa iyong bumato? Ang sabi ng babae, wala po, Panginoon. So ano ang sabi ng Panginoon? Sa John 8 verse 11. At sinabi niya, sabi ng babae, wala sino man, Panginoon. At sinabi ng Panginoong Yeshua, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng inyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ayon sa John 8 verse 11. Ito ang sabi ng Panginoon doon sa babaeng nagkasala. Kaya, mga kaibigan, dito napapatunayan natin na ang ating Panginoon ay mahal niya ang buhay ng tao kahit na isang makasalanan. Kaya hindi makatuwiran na porkit makasalanan, patay na lang. Hindi. Sapagat ang Panginoon nga natin na siya ang pinagmula ng buhay ay hindi niya ginawa ito. Bakit? Sapagat gusto niya, ang sabi niya, ako man ay hindi hahatol, ngunit humayo ka at huwag nang magkasala uli. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Gusto niyang magbago ang babaeng yon na nagkasala. Bakit? Upang siya ay maligtas. Ganon ang Panginoon. Kaya yung mga isip na, sige, makasalanan niya, patayin ka agad. Hindi yan para sa Panginoon na kaisipan. Sapagkat hindi yan gusto na ang tao ay magbago sa kanyang sarili. Kaya ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataon, magbagong buhay. Kaya ayaw niya na humatol. Mayroon siyang paghatol sa huling araw at iyon ang hatol niya sa lahat ng tao
na hindi kailanman nagsisi at hindi sumunod sa kanyang kalooban. Mapagpalang hapon sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yahshua Messiah.